Eto na. Ito lang ang masasabi ko. Eto na. Ilabas ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban sa mga suspect sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Nako po, bingo! Ilalabas na ang warrant of arrest laban mo dito sa mga nabanggit na pangalan. Eto na! Ayon kay Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares na tumayuring abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings, ilalabas ang warrant. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto na. Eto na. Mga mahal kong taga-subaybay, sa wakas. Ito ang hinihintay ng taong bayan. Matagal nang hinihintay ang paglabas ng warrant of arrest ng ICC laban dito kay dating Presidente Digong at kay Bato. Mga kaibigan, inuunahan ko po kayo. Hindi ito fake news. Bibigyan ko kayo ng latest update tungkol dito, mainit-init pa sa paglabas ng warrant of arrest ng ICC laban sa mga nabanggit o ng mga pangalan. Nako po, eto na, nako, ay yari si Bato at yari itong dating Presidente Digong, kulungan ang bagsak. Dahil mga kaibigan, ibabahagi ko po sa inyo ito. Itong mainit-init pa na tungkol sa paglabas ng nasabing warrant of arrest. Inaanyayahan ko po kayo, mga mahal kong taga-subaybay, panoorin, unawain, patapusin ang video na ito. Nako po, ito ang matutuklas sa inyo. Kaya pala, kung magugunitan nyo, tinalakay natin kahapon ito na pinagpapaliwanag na lang ng Quad Committee. Itong si Bato ay diyan ho sa ICC ay nakaamoy na pala sila nalalabas ng warrant of arrest galing sa ICC. Hindi po ito fake news. On the record ho yan. Mga mahal kong taga-subaybay, puntahan nyo po ang aking upload kagabi. Ang title ko nga diyan ay magpaliwanag na lang sa ICC si Bato ayon dito sa Quad Committee. In relation, bakit po natin natalakay ito at nasabihan, napadaanan? Datapuan sa puntong ito ay isang congressman din na abogado. Dating congressman na abogado ngayon ng mga biktima sa war on drugs ang nagkumpirma tungkol dito sa paglabas ng warrant of arrest ng ICC. Eto mga kaibigan, at ibabahagi ko po sa inyo. Panoorin at nang sa ganun, lubos po nating maunawaan. Eto. Posible raw ilabas ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban sa mga suspect sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Nako po, bingo! Ilalabas na ang warrant of arrest laban dito sa mga nabanggit na pangalan. Eto na. Ito lang ang masasabi ko. Eto na. Ito na ang iniintay nyo. Mga mahal kong taga-subaybay, taong bayan. Pasyal ka ho. Kahit saan ka pumasyal ng stream media na malalaki. Magbasa ho kayo sa comment section. Ang daming nagbibigay ng kanilang public opinion na kunin na ng ICC, ilabas na ang warrant of arrest laban kay Digong at laban dito kay Bato. Nako, eto na! Talagang Ayon kay Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares na tumayuring abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings, ilalabas ang warrant bago magtapos ang taon.
Nako, ay bago magtapos ang taon. Mga kaibigan, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo. Itong nagbigay ho ng statement na ito na si Attorney Colmenares ay abogado ho. Abogado ng mga biktima. Abogado ng mga complainant. Kaya hindi po ito magpapakalat ng fake news. May access ho ito sa ICC. Ngayon lang ho ito nagsalita. Nalalabas siyang warrant of arrest. Dati noon, ang Antonio Trillanes, lalabas ngayon taon din. Si Attorney Conte, na kinatawan noon ng ICC. Last week ko, nagsabi siya, na lalabas ngayong taon din. Heto, mismong abogado na ng mga complainant. Abogado ng mga biktima. Nagsasabi, lalabas na ang warrant of arrest ng ICC ngayong taong ito. Ay matindi. Anong buwan ngayon? September, October, November, December. Mamimili ho tayo dyan sa mga month na yan. Dahil bago magtapos ang taong 2024. Ayon ho dito sa binahagi ko po sa inyo, ay lalabas ang warrant of arrest. Kabilang ang warrant para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patapos na raw ang investigasyon ng ICC sa mga pagpatay sa kasagsagan ng kampanya laban sa iligal na droga. Ay tapos na. Tapos na ang pag-iimbestiga at naimbestigahan na itong si Bato, itong dating Presidente Duterte. Lagot kayo, naimbestigahan na kayo eh. Ang tagal-tagal na ng ICC sa ating Republika ng Pilipinas. Matagal lang gumagalaw. Kaya ayon nga dito, sa mainit-init na balita na ito, ay tapos nang mag-imbestiga sa inyo ba to? Tapos na mag-imbestiga sa inyo na dating Presidente Digong at siyempre sa mga iba pang kasangkot dito. Ay maliwanag naman, no? Paalala lang, iba ho ang rules ng pagpatakbo ng batas ng ICC kung paano maglabas ng warrant of arrest kaysa ho sa ating batas ng Republika ng Pilipinas. Kung mapapansin nyo po. Mga kaibigan, ito na. Ito lang ang masasabi ko eh. Ito na. Ito na. Tinatakot naman yung si Bato. Buzzers, any comment diyan sa comment section, welcome po kayo. Kung kayo ay taga-suporta ni Bato, wala akong problema. Na reaksyon nyo dito, magbigay lang ko kayo bilang simpatiya nyo dito sa amo nyo, kay Digong at kay Bato. Ang masasabi ko lang, eto na. Eto na. Isa rin sa nadidiin sa war on drugs, si Senador Bato de la Rosa na PNP chief noong panahon ng Administrasyong Duterte. Maliwanag naman eh. Talagang yun ang second architect ng tinatawag na peke na war on drug. At siyempre ang pinakang arkitekto nito ay itong si Digong. Mga mahal kong taga-subaybay. Ba't kung mag-analisa po tayo, kung magbabatayo tayo dito sa huli na latest update ng warrant of arrest laban kay Digong at kay Bato, ay posible ho na magsama ito na aarestuhin. Mga mahal kong taga-subaybay. Eto pa! Ilang mapabatas ang nanawagan sa senador na humarap sa ICC kaugnay sa mga EJK. Maliwanag yun, ilang mambabatas ang nanawagan na humarap sa pagdinig diyan po sa Kongreso. Bata dinididmaho nitong si Bato at ang sagot pa nga ng mga congressman kahapon lang. Ang sabi niya ng mga ng Quad Committee sa ICC ka na lang magpaliwanag. Ayun pala ay nakaamoy na ang mga membro ng Quad Committee na mga batikan na nag-iimbestiga. Diyan po sa Kongreso ay nakaamoy na pala sila. Nalalabas ang warrant of arrest. Kaya sila ay naninindigan na magpaliwanag na lang sa ICC. Matatalino talaga ito.
itong mga congressman na ito, pag nagbitaw ng anumang statement, ay may laman at makatotohanan. Hindi man mangyari ngayon, ay mangyayari bukas at sa isang araw. Datapuat in relation sa puntong ito. Lalabas ang warrant of arrest, muli kong ulitin, bago matapos ang taong ito. Ngayon ay buwan ng Setyembre. Mamimili po tayo, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Ay magpapasko sa kulungan kapag nagkataon itong dalawang ito. Ay hindi po ito fake news. Ay ayon po dito sa mismo na abogado ng mga biktima na si Atty. Colmenares. Mga mahal kong taga-subaybay. Ngayon lang siya nagsabi. Yun yung nananahimik yung abogado na yan. Hindi nagbibigay ng anuman na latest kung anuman na nangyayari dito sa paglabas ng warrant of arrest. Ba't ngayon ho? Sa kabila ng kanyang katahimikan, ay biglang nagsabi na lalabas ang warrant of arrest. Kaya ako ho, naniniwala ngayon taong ito. Sa maniwala po kayo sa hindi. Ngayon taong ito ho, mamimili tayo sa nasabi kong mga buwan. Si Digong ho at si Bato ay magsasama sa kulungan. Ayon po dito, kung magbabase ho tayo dito sa galawan na piniliwanag ng abogado ho ng ICC. Mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Kung anuman ang mga public opinion natin dito na nasasabi, pawang karagdagan, tayo ho ay may pinagbabatayan katulad ho ng binitawan nitong si Atty. Colmenares na lalabas na ho ang warrant of arrest ngayong taong ito. Nako po, any reaction, any comment? Pabor po ba kayo na makulong at kunin ng ICC itong si Senador Bato at itong si dating Presidente Digong? And reaction diyan po sa comment section. Inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Abangan po at kaabang-abang ang iba pang latest update dito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.